Kabanata 946. Ano ang tunog na iyon? Bigla na lang may gumalaw at hindi napigil ang sumigaw. Boom boom. Palakas ng palakas ang tunog sa kawalan. Para bang may isinilang na Diyos. Nandoon yan. Sa wakas, may nag-react. Itinuro niya ang gitna ng kawalan kung saan nakapalibot sa kanya ang apat na eksperto. Doon, ang liwanag ay sumisikat sa lahat ng direksyon, at ang hangin ay umiihip. Walang katapusang liwanag ang biglang lumabas mula rito. Magwala ka. Isang mahabang alulong ang biglang kumalat. Ang boses ay kay Zephyr. Sa sandaling ito, ang kanyang boses ay parang kidlat, na yumayanag sa langit at lupa. Habang dumadaloy ito, niyanig nito ang nakapalibot na espasyo at lumikha ng isang tunog. Klang. Isang sinag ng liwanag mula sa espada ang pumuno sa hangin, na para bang ito ang unang banal na liwanag noong panahon ng mga Arkeano. Buzz. Sa isang kisap mata, tila sinindihan ng liwanag ng espada ang kawalan. Biglang kumislap ang di mabilang na enerhiyang may talam, na naging di mabilang na banal na talon na sum-iris sa langit at lupa. Dumagundong. Isang payat na figure ang nakatayo roon na may hawak na mahabang espada, nakatingala sa langit. Mukhang ordinaryo lang ang payat na figure, pero nang tumayo siya roon, tila kaya niyang kontrolin ang langit, ang lupa, at ang sansinukob. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa malamig na liwanag, at ang enerhiya ay nakapalibot sa kanya. Ang walang katapusang misteryosong espiritu ay ganap na naipakita, at ang walang katapusang liwanag ng espada ay nanatili sa paligid niya. Kung ikukumpara sa marahas na pamamaraan ng kamao, ang pamamaraan ng espada ay malinaw na mas mabangis. Siya si Zephyr. Sa sandaling ito, walang sino man ang makakalimutan ang eksena sa harap nila. Ang figure, ang pagpatay, at ang walang katapusang malamig na aura ay sapat na upang mag-iwan ng hindi maitagong marka sa kanilang mga puso. Hindi mabilang na mga bakas ang lumitaw sa paligid ni Zephyr, na bumubuo ng maraming halo na nanatili sa loob niya. Ito ay isang markang nabuo ng enerhiyang may talam na pinatibay ng sword focus. Napakalakas na espada, focus. Parang nakalimutan na natin na ang binatang ito ay hindi magaling sa pagsuntok, kundi sa paggamit ng espada. Naunawaan niya mismo ang fist focus at sword focus. Ang batang ito ay talagang kaakit-akit at nakakaakit. Habang nakatingin kay Zephyr, hindi napigilan ng lahat ang pagbulong-bulungan. Namutla ang magandang mukha ni Miouyu, at ang kanyang magagandang mata ay puno ng gulat at takot. Masyadong nakakagulat ang lahat ng ito. Sa unang pagkakataon, nang makita ni Miouyu ang payat na figure, naramdaman niya ang tunay na takot at ang papalapit na kamatayan. Paulit-ulit niyang tinarget si Zephyr. Akala niya ang kanyang nakatatandang kapatid ay si Jindy, ang magiging pinuno ng The Boundless Academy, at lalo na't isa siya sa 9 na disipulo sa antas ng emperador. Kahit gaano pa kalakas si Zephyr, hindi ito nang ahas na atakihin siya. Ang ganitong ideya ay malinaw na isang ideya ng pananakot sa mahihina at pagkatakot sa malalakas. Gayunpaman, ngayon mismo, narito na ito. Natakot siya. Takot na takot talaga siya. Anong klaseng mga mata ang mga iyon? Malamig. Nanunuot na lamig, parang espada, walang awa. Ang pares ng mga matang ito ay parang mga mata ni kamatayan. Hindi maiwasan ng mga tao na makaramdam ng lamig na kumakalat mula sa kaibuturan ng kanilang mga kaluluwa at nagyayelo sa kanilang buong katawan. Emph. Sa oras na ito, hindi napigilan ng 4 na tao sa void ang pagsinghot. Hindi alintana kung si Tian Guziman, ang hari ng yelo, o kahit si Liu Yi, ang haring ng puting buto, at ang tunay na batang Panginoong Dragon na ito, lahat sila ay may pangit na hitsura sa kanilang mga mukha. Ngayon, bihira na silang magtulungan. Ngayong nangyari na ang ganitong sitwasyon, hindi na nila kayang pigilan si Zephyr gamit ang sarili nilang lakas. Sa halip, sila ay itinakwil niya. Para sa kanila, isa itong malaking sampal sa mukha. Kabanata 947. Lahat, mukhang hindi tayo dapat magpigil. Kung hindi, baka na-offend na natin ang The Boundless Academy. Kung hindi natin mapapatombo si Zephyr, mapapahamak tayo. Dahan-daang tumunog ang boses ni Tian Guzi. Emph. Nanlamig ang mukha ng yelo, at kumurap ang mga manipis na hamog na nagyelo sa kanyang mga mata,
parang dalawang mahahabang talam na maitim na asol, na walang tigil sa paglunok at pagbuga ng hangin. Dapat matagal na itong nangyari. Ang mahabang latigo ni Liu Yi ay naglabas na ng isang uhaw sa dugong aura. Kung tungkol naman sa Panginoon ng Little Dragon King Manor, tumaas ang bilang ng mga taong pumatay sa mukha niya, at dalawang hugis kuko ng dragon na tansong buko ang inilagay sa mga kamay niya. Sumabog ang malamig na liwanag na may walang katapusang pagpatay. Patayin. Kasabay ng matinding ungol ng apat na tao, biglang nagbago ang mundo. Sa sandaling ito, ang napakalaking aura ay nagkatawang tao at naging apat na buhawi, na sumusugod patungo kay Zephyr. Iwinasiwas niya ang kanyang espada. Isang nakakatakot na alon ang biglang lumitaw sa kalawakan. Nagsimula na ang laban. Ang lakas ng apat na eksperto ay hindi mas mababa kaysa sa isang eksperto sa spirit realm. Kay lakas at kalabisang kabkuban ang isang disipulo na nasa agility lamang. Sapat na itong may tala sa kasaysayan. Walang sino man ang nang-ahas na hamanin ang isang eksperto sa spirit expert sa agility. Gayunpaman, ngayon, nagawa ni Zephyr na hamanin ang apat na walang kapantay na eksperto. Mag-away tayo. Klang. Ang tahimik na layunin ng digmaan ay naipakita sa mga kamay ni Zephyr. Lumipad pataas ang mahabang espada na parang sinag ng sinaunang Diyos. Sa liwanag, ang mga daloy ng talam na enerhiya ay gumagalaw, lumulunok at humihinga, ngunit ito ay tahimik. Ito ay ang Silent Blade. Sa sandaling ito, sinundan ni Zephyr si Liu Yi. Sa apat na eksperto, ang kabuoang lakas ng Whitebone King ay maaaring hindi ang pinakamahina. Kung ikukumpara sa Young Master True Dragon mula sa Little Dragon King Manor, tila mas malakas siya. Gayunpaman, nakasunod pa rin sa kanya si Zephyr. Labis ang pagkamuhi ni Zephyr sa kanya. Mabilis. Malapit na niya marating ang tugatog, ang hangganan. Ang mahabang espada sa kamay ni Zephyr ay napakabilis kaya't walang nakakakita nito. Sa isang iglap, lumipad siya pataas. Zephyr, hinahanap mo ang kamatayan. Si Liu Yi, na kinabig ni Zephyr, ay agad na nagpakawala ng isang mabangis at galit na ungol. Ikaw ang mamamatay. Klang. Daan-daang tahimik na espada ang sabay-sabay na lumipad patungo sa isa't isa. Lahat ng daanan sa paligid ni Liu Yi ay agad na naharangan. Hern. Habang lumilipad pataas ang mahabang puting latigo na may buto, isang baliw na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Liu Yi habang lubusan niyang ipinakita ang mahabang puting latigo na may buto sa kanyang kamay. Mabilis na umungal ang hindi mabilang na puting sawa habang umuunlad ang kanilang tunay na enerhiya, ibinuka ang kanilang mababanggas na bibig sa pagtatangkang lunukan si Zephyr Khan. Bang! Sa sumunod na sandali, natipon na ang tahimik na espada ni Zephyr. Sa tulong ng matalas na enerhiya, mas lalo itong ginawang kamangha-mangha ng matalas na espadang focus. Ang walang tunog na talam mismo ay ang karugtong ng matalas na enerhiya. Hindi lamang ito mabilis, kundi hindi rin nakikita. Noong nasa level 7 agility pa siya, nagawa niyang hamanin ang Whitebone King na si Liu Yi. Ngayong naabot na niya ang level 8 agility, natural na mas malakas na siya. Klang. Buzz. Bigla na lang, sinalubong ng mga Bone Dragon Python ang Silent Blade at agad na sumigaw. Maraming daloy ng enerhiyang may talam ang sa wakas ay pinakawalan. Ang mga sawa ay tuluyang nawalan ng lakas, at nagkapira-piraso at sumayaw sa ere. Kabilang sa mga ito, nabunyag din ang malamig na mga mata ni Zephyr. Kabanata 948. Sa sandaling ito, ang mukha ni Liu Yi ay lubos na natulala. Hindi niya inakala na magagawa ni Zephyr na malampasan ang kanyang atake. Hindi lang iyon, ang mahaba at puting butong latigo sa kanyang kamay ay nabasag at malapit nang mabasag sa susunod na sandali. Anong klaseng kapangyarihan ito? Isa ba itong enerhiyang may talam? Mayroon ba ang bladed energy ng ganitong kalakas na lakas? Gayunpaman, walang makakaisip kung gaano kalakas at kakilakilabot ang kapangyarihan ng siyam na kaliskis ng dragon na ipinakita ni Zephyr. Mamatay. Isang malamig na boses ang bumalot sa bahagyang natatarantang si Liu Yi. Parang bulong ni kamatayan, ngunit walang katapusan ang momentum nito. Nako, magnatikong kamay. Biglang nagbago ang mukha ni Tian Guzi. Patuloy siyang sumasample sa katawan ni Zephyr. Humph.
Mundo ng Frost. Nagpadala rin ang hari ng yelo ng isang malamig na boses. Pinalamig ng malakas na hamog na nagyelo ang espasyo na may kaluskos, na bumuo ng isang espasyo ng hamog na nagyelo na libu-libong metro ang haba. Sa ganitong nagyayelong espasyo, gaano man kalakas ang isang martial artist, ang kanyang bilis ng pagkilos ay lubos na mahahadlangan. Pumunta ka sa impyerno. Ang mga kuko ng dragon sa mga kamay ni Young Master True Dragon ay nagpakawala ng walang katapusang ungol ng dragon at biglang nagpakawala ng sunod-sunod na mababangges na dragon. Ang mahabang dragon, na halos 100 metro ang haba, ay kumaway patungo sa kanya na parang babagsakan nito ang kawalan. Bang! Sa wakas, ang mahaba at puting latigo ng buto sa kamay ng White Bone King ay nagpakawala ng isang pagsabog. Sa ilalim ng nakakadurog lupang enerhiya ni Zephyr, hindi na nito ito napigilan at direktang napunit, sumasayaw sa buong kalangitan. Bitek. Sa isang pagkumpas ng kanyang kamao, ang gininto-ang marka ng kamao ay agad na tumama sa bawat piraso. Sa ilalim ng nakakatakot na puwersa, ang mga pirasong ito ay sumayaw ng ligaw, umunlad, at gumalaw, na bumubuo ng daan-daang marka ng liwanag na mabilis na tumakip sa White Bone King. How dare you? Ang pag-atake ng kanyang sirang sandata ay isang malungkot na bagay para sa mga martial cultivator. Sandaling hindi napigilan ni Liu Yi ang umungal sa langit. Isang malakas na enerhiya ang sumabog at sinubukang lumaban. Buzz! Nagbanggaan ang dalawang puwersa. Nang sinusubukan siyang patayin ni Zephyr, ang enerhiya ni Tian Guzi at ng iba pa ay napigilan. Buzz! Kung harapin ang pinagsamang pag-atake ng tatlong individual na ito, kahit si Zephyr ay hindi magkakaroon ng kumpiyansa na labanan ang makapangyarihang enerhiya na kayang hatiin ang langit at lupa. Kumalat ang flash shining at tanging naiwasan niya lang. Bang! Ngunit sa sandaling umiwas siya, ang mga binti ni Zephyr ay sumisipa pa rin palabas. Ang bawat isa sa kanyang mga paa ay may dalang malakas na puwersa, tulad ng kulog ng langit. Tumama ito sa nakapalibot na kawalan at direktang sinipa ang katawan ni Liu Yi. Puff! Dahil sa mga nakakabaliw na pamamaraan ni Zephyr, lalo na sa tulong ng kapangyarihan ng siyam na kaliskis ng dragon, kahit si Liu Yi ay hindi nakatiis, at dumura siya ng isang subo ng dugo. Ito ba ang tunay na lakas ni Zephyr? Hindi lamang niya nabali ang sandata ni Liu Yi, kundi sinipa rin niya si Liu Yi para samuka ng dugo. Agad niyang naiwasan ang pinagsamang atake ng iba pang tatlong eksperto. Nakakalokang kakayahan. Sandaling nagbago ang tingin ng lahat kay Zephyr. Ang lalaking ito, bigyan mo pa siya ng 20 taon, hindi 10 taon. At mas kaunting oras pa para maging disipulo sa antas emperador. Talagang hindi mapagdududahan yan. Sa pagtingin sa payat na figure, maraming eksperto ang hindi maiwasang humusga. Sa oras na ito, kitang-kita na ang takot sa mukha ni Miao Yu. Mapatla ang kanyang magandang mukha, at ang kanyang magagandang mata ay sukdulan ng mapurol. Kabanata 949. Nakapandidiring at nagyayelong aura ang Bomb-a-Lot sa kanyang buong katawan at maging sa kanyang kaluluwa. Kailangan nating patayin ang batang ito. Kung hindi, lahat tayo ay mapapahamak. Galit na sabi ni White Bone King, puno ng hinanakit ang mga mata. Hindi na niya kailangang magsalita pa. Sa ngayon, ang ekspresyon ni Tian Guzi, ang hari ng yelo, at ng batang Panginoon ng True Dragon ay naging napakalungkot. Nagtulungan sila ngunit nabigong supulan si Zephyr. Isa itong malaking insulto sa kanila. Boom! Sa katawan ni Tian Guzi, sumili ang mga guhit ng sinag ng Diyos, walang katapusang kaluwalhatian ang humahabi sa likuran niya. Para bang ang kaluwalhatian ay kumurap at hamabi sa isang sagradong aura. Paminsan-minsan itong gumagalaw, na para bang isa itong walang kapantay na Diyos. Ang iba't ibang kulay na liwanag ay umiikot sa likuran nito, at sa loob nito ay mayroong isang walang katapusang sinaunang aura. Ito ang aura ng magnetikong puwersa. Banal na liwanag, magnetic force. Nagkahiwa-hiwalay at nagsanib puwersa ang dalawang puwersa. Klang! Kasabay ng mahabang sigaw ng mga sandata, ang langit at lupa ay naging isa sa isang iglap, at isang larawan ng libu-libong espada ang dahan-daang naipon sa likuran niya. Anong klaseng kapangyarihan ito? Nang tignan niya ang kahangahangang tanawin sa likod ni Tian Guzi, para siyang isang painting mula sa labas ng rehiyong ito.
Gumalaw siya, kinukuskus ito. Nagniningning ang sinag, ngunit mayroon din itong walang katapusang intensyong pumatay. Sa scroll, maraming walang katapusang liwanag ng sable at mga anino ng espada, na may matalas na enerhiya, na parang totoong mga espada, na parang pumasok sa isang mundo ng espada. Mukhang isa itong sinaunang Dracan Ikong dugo, ngunit taglay nito ang aura ng banal na liwanag at magnetikong puwersa. Kamangha-mangha. Dapat itong kapangyarihan ng isang sinaunang Draconic bloodline, tama ba? Napakaganda at kakilakilabot. Pakiramdam ko ay patuloy na nanginginig ang kaluluwa ko. Sumasalungat ito sa kalangitan. Karapat-dapat tawaging Little Martial Emperor si Tian Guzi. Talagang mayroon siyang napakalaking banal na puwersa. Nakatingin kay Tian Guzi, ang mga mata ni Zephyr ay puno ng sinag ng Diyos, at ang tunay na enerhiya sa kanyang katawan ay kumukulo. Sa oras na ito, hindi pa niya talaga nagagamit ang kanyang husay sa pag-espada. Nakikipaglaban lamang siya sa tulong ng talim na enerhiya, sword focus, at siyam na kaliskis ng dragon. Sa lugar na ito, lagi niyang nararamdaman na may isang malakas na enerhiyang kumakapit sa kanya. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi pa niya nagagamit ang kanyang kapangyarihang elektrikal at puwersa ng espada. Umuungol. Habang nakalahad ang pagpipinta ng espada sa likod ni Tian Guzi, ang yelo sa isang gilid ay nagpakawala rin ng mahabang alulong, at walang katapusang hamog na nagyelo ang pumuno sa kalangitan sa likuran niya. Sa loob ng nagniningning na sinag ng Diyos, mayroong walang katapusang dami ng hamog na nagyelo. Isang trono ang dahan-daang nabuo, at mayroon pang isang malabong figure. Nakasuot siya ng isang banal na damit at nakatayo sa loob nito, na tila isang walang kapantay at matigas ang ulong hari. Ito ay malinaw na aparisyon, multo na nagmula sa sinaunang Dracan Ikong dugo ng kabilang partido. Taglay nito ang lakas ng walang katapusang dami ng malamig na hamog na nagyelo. Kasunod ng paglitaw ng aparisyon, multo na ito, ang walang katapusang malamig na aura sa loob ng 10,000 metrong radius ay nagsama-sama at naging hindi mabilang na bilang ng mga partikulo na dahan-daang tumulo pababa. Hump. Ang walang katapusang sinag ng Diyos sa likod ng White Bone King ay kumurap, kasabay ng mahahabang sigaw. Sa isang iglap, isang itim na anino ang lumilipad sa likuran niya, parang ahas o dragon. Kasing itim ito ng tinta. Lumilipad ito at gumagawa ng matalim na tunog, na yumayanig sa mga kaluluwa ng lahat ng naruroon. Umuungol. Ang Dragon Master ay nagpakawala ng ungol ng dragon, at dalawang masasamang ilaw ang lumabas mula sa kanyang mga mata na ahas. Habang gumagalaw ang ilaw, gumawa siya ng selyo gamit ang dalawang kamay, at pagkatapos ay lumitaw ang mga kaliskis ng dragon sa paligid ng kanyang katawan. Kumislap ang mga kaliskis, na parang isang kataas-taasang baluti. Bagamat tila wala siyang pagbabago sa sinaunang Draconic bloodline, ang kanyang momentum ay hindi naman bumababa. Sa oras na ito, ang tunay na lakas ng apat na taong ito ay hindi pa naitatago. Kabanata 950. Boom! Ang lakas na ipinakita ng apat na eksperto sa ere ay sapat na para mapasinghap ang lahat ng naroon. Sa pagkakataong ito lamang nila napagtanto na ang lakas na ipinakita ng apat na taong ito ay hindi puno ng lakas sa pakikipaglaban. Sa pagkakataong ito, habang nakatingin sa kawalan, hindi mapigil ang manginig ng mga mata ni Bao Jiuyan. Sa ibabaw ng kawalan, patuloy na umiihip ang malakas na hangin. Para bang inuulit ang langit at lupa. Ang malakas na puwersang pumipigil ay nagpahirap sa kahit isang salita. Sa oras na ito, para kay Zephyr, ang panganib ay aabot sa sukdulan. Nako, bastos. Sa pagtingin sa apat na taong ito, maging si Bai Walong, na bihirang magmura, ay hindi mapigil ang umungol. Gayunpaman, ang ganitong uri ng labanan ay hindi nila maaaring salihan. Sa kanila, bawat isa sa kanila ay maaaring pumatay sa kanila. Klang. Sa harap ng makapangyarihang enerhiya ng apat na taong ito, nanlamig ang mukha ni Zephyr. Sa kawalan, ang gininto ang espadang pang-combat sa kanyang kamay ay patuloy na sumisipol, at ang kanyang mga mata at sinag ng Diyos ay kumikislap. Sa sandaling ito, ang kanyang kapangyarihan ay umabot sa tugatog nito at hindi matatalo. Kasanayan sa espada ng kidlat, dakilang buhangin sa disyerto, talam ng katahimikan.
Ang lakas sa pakikipaglaban at ang kabagsikan ng tatlong teknik ng espada na ito ay pambihira. Gayunpaman, maaaring hindi niya sila matalo. Ang kapangyarihang ipinakita ng apat na ekspertong ito sa panahong ito ay naglalaman ng kapangyarihan at aura ng sinaunang Dracan Ikong Dugo, at taglay nila ang banal na liwanag, lalo na ang hari ng yelo at ang hari ng puting buto. Ang banal na liwanag sa kanilang mga katawan ay nasa antas ng hari. Ang isang ordinaryong disipulo ay tiyak na hindi magiging ganito kalakas. Sa kanila, ang hari ng yelo ang pinakamalakas. Ang nagyayelong kapangyarihan ng kabilang partido ay sapat na upang magyelo at magpakawala, kaya mahirap itong harapin. Kung gayon, simulan natin sa hari ng puting buto. Habang nakatingin kay Whitebone King, muling hinarap siya ni Zephyr. Patayin. Lumaban ka. Kasabay ng mahabang ungol ng apat na tao, sa isang iglap. Nagsimulang kumulo ang buong lugar. Para itong kumukulong mainit na tubig o parang bulkang sumabog ng tuluyan, habang mabilis itong nanginginig. Boom! Mabilis na dumagundong ang mala-scroll na espadang multo ni Tian Guzi. Ang puwersang pinupunit ng bawat espada ay parang isang nakakatakot na talon. Kasabay ng mahabang sigaw ng espada, daan-daang libong espada ang sama-samang gumalaw, bumuo ng daan-daan hanggang libu-libong banal na talon at buong pagmamalaking umaatake. Kay nakakagulat na eksena iyon. Kasabay ng isang dagandong, sabay na lumabas ang espada at pinagpira-piraso ang lahat. Maging si Zephyr ay agad na nabalot at natabunan ng painting ng espada. Klang! Habang sumasayaw ang mga espada, sa isang iglap, ang katawan ni Zephyr ay parang isang maliit na bangka at isang dahon sa dagat, at ang kanyang katawan ay baliw na tinamaan ng mga espada. Napakalakas! Sa isang iglap, lahat ay natigilan sa kapangyarihan ni Tian Guzi. Kay kamangha-mangha ng kanyang lakas. Sa simula, tila makapangyarihan si Zephyr, ngunit sa oras na ito, tila nawala na ang kanyang kakayahang lumaban. Walang anumang panlaban. Hindi naman sa ayaw niyang lumaban, kundi hindi niya kayang lumaban. Tapos na ito. Nang makita ang nalunod na figure ni Zephyr, maraming tao na ang nakaisip na ng katapusan ni Zephyr. Dahil sa napakalakas na atake nito, imposibleng lumaban. Sa oras na ito, walang dodang ang lakas sa pakikipaglaban ni Tian Guzi ay nasa antas ng espiritu.